Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Dakulaan epekto sa pag-iisip kan na tao an na init kan kamugtakan kan panahon. Sa satuya pa nga headlines kan na mga barata sa lado lokal. One time big time checkpoint operation na liwata na pinaggibukan mga miyembros kan Philippine National Police sa Naga. Tupad payout tinaukan DSWD duman sa Banwaan kan tinambaka Camarines Sur. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. 25 operasyon na ikinasakan na Philippine National Police laban sa illegal drugs. Nakasamsam need aabuton sa sobra sa 833.75 na gramo ka na shabu asinman na marijuana. Iba pa nga headlines ka na mga barata sa lado lokal. Department of Social Welfare and Development Bicol nagtao need naggibunin na duwang aldaw na pag-ayuda sa mga natupok ni na kalayo duman sa partibismo kanda syudad kanda Legazpi. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Gobyerno provinsyal kan na Camarines Sur tinawanin na onra kanda opisina kan Land Transportation Office sa Kabikulan. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirumdum. Mga tugang, ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na ginakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Luwat na pinaglansar kan opisina kan Philippine National Police kan Syudad Canaga asin sa tabang kan manlain-lain na mga law enforcement agency and pinagaapod na one-time big-time checkpoint operation digdi sa laog kan na Syudad Canaga. Iyan sa iraruman kan liderato ni Police Colonel Erwin Rebellion bilang City Director. Katabang mana sa paglansar kan na nasambit ng mismo nga one-time big-time checkpoint operation. Iyo mismo and mga opisyalis kan na City PNP sa panginginot ni Police Lieutenant Colonel Onisto Garon and Deputy Chief Director for Administration Police Lieutenant Colonel Dario P. Sula, Deputy City Director for Operation. Alas 7 ni na pagka-Banggiya o poon alas 5 sa gudnang alas 7 ni na Banggiya nagkaigwa kan na ginibong checkpoint sa may lugar kan C5 Mabulon Naga City asin mada boundary kan Gainsa sa Barangay Bagong Bayan Norte Naga Kanakman na boundary and one-time big-time operation na tarabang-tabang na pinaglalansar kan na grupo kan Philippine National Police Naga, PNP Highway Patrol Group, Land Transportation Office, Asinman and Public Safety Office sa laog kan Syudad Canaga.
an PNP, LTO, PSO asin na PHPG personnel ang nag-i-issue ni na mga tickets sa mga traffic violators arog ka na motorsiklo asin man na four-wheel vehicles na naglalaog sa siyudad Canaga. Ini ada bilang party tanganing madisiplina ang mga biyaheros na magsunod sa reglamento kan bulos kan trapiko. Uminabot sa 108 citation tickets ang nai-issue asin 15 temporary operators permit ang naidulman ka na grupo, duwang plate number ang piga kumpiskar kan na tropa kan Philippine National Police asin man kan na LTO ipinagapayag kan na opisyal kan na PNP sa paagi ni City Director Erwin Rebellion na magpapadagos-dagos ang araw kaning kampanya sagkod ng daisubuot nagtutultol asin day nadidisiplina ang mga biyaheros o ang mga motorista sa pagsunod sa reglamentos kan bulos nin trapiko. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakula ang epekto sa pag-iisip kan tao ang init na namamatian sa tao kan nalangkaw na heat index sa ngunya na panahon. Ini ang pinagabutasan na pahayag ni Dr. Renia Joseph Bullicer na subuota halangkaw ang tsansa na maging mainiton ang payukan sarong tao asin maging halipot ang pasensya. Nagiging agresibo man ang sarong individual asin nagatod man ang sobrang init nin temporary memory loss kung ang tao exposed digdi tinawan na doon ka na eksperto na ana namamati ang init kan panahon na nakakaapektar sa mood asin behavior ka na sarong tao. And tips ni Bullicer na magkakani na mga water producing fruits o itong mga juice na mga prutas apwera sa pag-inom kan tubig. Dagdag pa kan na doktor na kinakaipuan na likayan kan mga taong nakakamati ng depresyon o anxiety na mabalad sa init kan na saldang o panahon. Kaiba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mga miyembros kana Kararayan Balatas Tricycle Operators Drivers Association na nag-urulay tanganing maresolbiran ang pagkulang-kulang kan biyaheng trimobile Kunbangi, Boyet Paderes sa detalye. Nagtiripon ng mga membros kan Kararayan Balatas Road Tricycle Operators and Drivers Association o Kabartuda para pag-ulayan ang isyo kan kulang o ang isyo kan pagkulang-kulang na mga biyahe kan tricycle pagkabangi. Sigon kay Nomer Abinis, presidente kan Kabartuda, pakiulayan na ninda ang mga dispatcher na magtaon ng record kan mga nagbabiyaheng trimobile para maobserbaran kung sufisyente ang mga ini. Pagkatapos kan pag-ulay kung ano ang kausa kan problema, nagpromisa ang mga membro kan Kabartuda sa pamamayo ni Abinis na dain na mautol ang pagkulang-kulang kan sinambit ng mga lundan. Mahihiling na pagkabanggi, halabaon ang pila kan mga pasahero na nag-aabang kan trimobile na lulunadan asin saro sa obserbasyon. Iyo ang amay na paggarahe kan nagkakapirang driver suli sa maghapon na namamating init kan panahon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, naresibina kan maabot sa 203 na mga benepisyaryo kan na tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged displaced workers o ang pinag-aapod na tupad. Iyan duman sa Banuan kan tinambaka Cabarredisura ang tabang pinansyal ang nagigikan mismo sa Department of Labor and Employment UDUL sa pakikipagtabangan kanda lokal na gobyerno kanda Banuan kan tinambaka Cabarredisura. Presente sa nasambit ng okasyon, iyo mismo si Mayor Abogado Ruel Brio Sotoy, kaiban si Michael Albanyo kana RWA Focal Person na Labor Employment Officer kan Port District kana Camarines Sur,
siring man ang iba pang mga personalis kanasambit ng ahensya kanda gobyerno entero nga naugma anda grupo kanda 203 na mga benepisyaryo kanda tupad kan makaabot na sa sainda ana sinambit na nga kwarta asin ini bunga naman kanda paglapigot kanda gobyerno probinsyal kanda Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte na may hiras tulos sa mga benepisyo ang nasambit ng sintabo iyan tangani mana na magamit na kanda mga ini mantang grabe ang pagtios na sinasapo ngunyan kanda mga residente suli naman kan grabing init kan panahon darakan na El Nino katakod kan bagay na niya pinagapahayag kan lokal na gobyerno kan banwaan kan tinambak Camarines Sur na magpapadagos-dagos asin ang paginguha na maidaraan mga programa asin mga proyekto na papakinabangan kan lambang tagaduman sa banwaan kan tinambak Camarines Sur iyan sa paagiman kan tabang kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin man sa tabang kan gobyerno nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Ida asinman Department of Agriculture nagtarabang tangani mana na maiangat ang sektor kan agrikultura sa Bicol. Daryl Banyas sa detalye. Lakat natutukan asin tabangan na maiangat ang sektor kan agrikultura digdi sa Kabikulan, tangarig na umangat man ang ekonomiya kan bilog na riyon. Inaan piniluwas na informasyon kan Opisina Regional kan National Economic Development Authority o NEDA matapos na akoon na saro sa mayormenteng nakakaapektar sa headline inflation asin man nakakaapektar man sa paglangkaw o pagbaba kan ekonomiya asin inflation kan riyon iyo ang agrikultura. Base mismo sa datos kan taon 2023, puminakol sa 4.6% ang paglangkaw kan ekonomiya o growth rate kan Kabikulan na hababa na maray kung ikukumpara kan taon 2022 na nasa 8%. Mayor na nakaapektar sa pagluya kan pagrambong kan ekonomiya, iyo ang maluyang produksyon sa agrikultura pati naman sa lado kan fisheries. Ninhuli ka ini ang NEDA asin man DA, pati naman ang iba pang ahensya di gobyerno, nagtarabangan na tutukan ang pag-uswag kan pagtatanom, pagsira magin sa forestry. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong forest fire o grass fire ana nag-arab-adab sa parte mismo kada banwaan kada kanaman na Camarines Sur. Entero nga nagkaseributa ana mga tawan kan Bureau of Fire Protection o BFP sa banwaan kada kanaman Camarines Sur kada digdi bigla na lang subuot na nagbungkaras ang sarong grass fire pasado alas 2 nin pagkapon kasudma duman sa kadudutan sa parte mismo kan Zona 1 Barangay kan Baras kanaman Camarines Sur sa apod kan concerned citizen sa parte mismo kan hipatura kan Bureau of Fire Protection sa nasambit na nga lugar. Sinasabi kanina igwa subuot ni na kasulo o grass fire na nangyayari sa sinambit na nga barangay. Tulos-tulos na naalerto ang grupo kan Bureau of Fire Protection asin duminalagan sa nasambit ng lugar tanganing digdi sigbuhon ana sinambit na nga grass fire. Sa initial na investigasyon kan Bureau of Fire Protection may mga gatungan na subuot na basura sa palibot kana sinambit ng kadudutan. Alagad may posibilidad man subuot sigon sa Bureau of Fire Protection na may iba pang kausa kan pwedeng pinagikanan kan sinambit ng kalayo. Tulos man narasigbo and nasambit ng grass fire kan mag-arabutan ada mga bumbero kan sinambit ng banwaan. Patadid ngunyan kan grupo kan Bureau of Fire Protection na dai basta-basta magparasulo ninda mga basura o sa parte mismo kan kadudutan. Ninuli tayo ni posibleng madaling kaputanin kalayo ulit talang na ang nasambit na mga duot asin an basura.
Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata lokal, wanted sa kanaman nadakop na kan pulis o kaisminda sa detalye. Dakupan na sarong wanted sa manwani ng kanamana Camarinesor kasugma alas 9:40 na pagkagasa zona 2 Barangay Dinaga kanamana Camarinesor an kanamana Municipal Police Station. Pinag-arestaran sarong nagangarang Rosalyn Alamo y Disa Calso 41 anyos sarong kontraktor residente kan General Trias sa Cavite asin inian pinagadakupa kan mga awtoridad ninguli naman sa kasong istapa asin inian pagbalgar kan rebel sa Penal Code na kung saan inian dagustan na pinagramalan kan mga awtoridad. Nasambitan ng suspect ang igwanin rekomendadong piyansang kantidad 20,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Nangunyan niya sa kustodiya kan Karaman PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscarsmenda. Basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata lokal, uminabot sa 5 milyones pesos na kantidad kan droga na kumpiskar kan Philippine National Police o PNP sa Kabikulan gikan sa sarunga siman sa nang kampanya laban man sa illegal na droga sa intirong Bicol Region. Nakamta na kada PNP ang positibong resulta sa pagpapasunod kan sarong simanang kampanya laban man sa illegal na droga kan Police Regional Office No. 5 o Bicol Region sa bilog na Bicol Region kung sa indang resulta ang pagkakasabat kana abuton sa 5 million pesos na kantidad kan ipinagpapamala o pinagpapangalad na droga. Sa report kan Philippine National Police o PNP Bicol o minabot sa 25 operasyon kabali ang drug bypass operation, pagsampa kan pinagaapod na warrant of arrest, pagpapasunod kan inaapod na search warrant an ikinasa kanda PNP sa Bicol sa manlain-lain ng mga probinsya kanda Rion Bicol kabali na anda probinsya kanya Camarines Sur asin na Siyudad Canaga. Nagresulta ini sa pagkakadakop kan 31 drug suspect sa Rion Bicol mantang pinagkakarkulong aabuton man sa 833.3 grams kana shabu asin 25 gramo man kan marijuana ang nasabat gikan sa mga ikinasang operasyon o minabot gabos sa 5,670,100 o 16 pesos anda kantidad kana mga ipinagpapangalad na droga ang nasabat kada PNP sa Kabikulan sa saro sa nang simana nga pagpapasunod o paglansar kan kampanya laban sa illegal na droga. Nangako man ang liderato kan Philippine National Police sa Kabikulan na digdi mas panindang papakusugunan sa indang kampanya laban sa paggamit asin pagbibinta kan illegal na droga sa intirong Bicol Region. Iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, nagpatarid gunyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Bicol mapadapit man sa pagkakan kada butiti tikong asin manda anda pinagaapod na gubi, pesa o biya. Ini kasunod man ka nangyaring insidente na na-record man sa parte mismo kan Libon Albay kan nagtalikod na aldaw na tulo anda binawian ni na buhay 5 anyaon pa sa ospital ninhuli ka na sambit ng sira. Ini anda igwa subuot ninhilo kaya dai ini kinakaipuan na kakanon anda hilo anda subuot inaapod na tetrodotoxin na kung saan nakakapagpabara sa mga ugat asin na nakakaparalisa kan mga kalamnan kan sarong tao.
basado sa Fisheries Administrative Order number 249 na ipinagapaliwas kan Department of Agriculture kan taon na 2014 maabot asin na higot na ipinagbabawal ang pagpabakal asin pagkakana kana puper face o ang pinagaapod na butiti tikong kabali na anda gabi face via mulog tangani mana digdi matawanin proteksyon ang mga namamanwaan sa pagkakailo kini dagdag pa kan sinambit ng ahensya kan BIPAR sa Kabikulan mayong antidote anda sinasabing bulong sa sinambit ng ilo. Ini ada subuot daiya nakakatanggal need ilo sa paagiman kan paglinig asin na pagluto kana sambit ng mga sira sigun pa yan sa opisina kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Bicol. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal RHU Pasakaw padagos nagpapagirumdum sa mga residentes magpatudok tulos nin anti-rabies vaccine kung nakagat ka na ido sa kaman kan ikos. Mike Gravito sa detalye. Nagpapagiramdam ko niya si Dr. Ara de la Rosa Barcinas kan Rural Health Unit sa Banuan Pasakaw, Camarines Sur sa mga residentes kan Banuan na kung ang mga ini ang nakakagat ng mga ido nakakagat ni ikos o kaya nakakamrag sa indang mga ataman ng mga ikos sinda natulos na magdumana sa Animal Bite Center partikular dyan sa Bicol Medical Center tangani nga magpatudok nin anti-rabies vaccine sigon ki doktora. Importante na ang mga nakakagat kan ido o kaya ikos maging nakakamrot kan mga ini ang nababakulahan kan anti-rabies tangani nga makalikay sa anuman na diskrasya na posibleng sapuon kan mga nagiging biktima. Rabies po kasi, Sir Mike, no? Yung rabies virus, kapag nagpakita na po ang symptoms niyan, 100% na po mortality niyan. Ibig sabihin, kapag nakitaan na po ng symptoms na nagsimula na yung rabies, hindi na po natin yung nag-aagapan. Kaya dahil po doon, as much as possible, pag once po na na-expose na, nakagat, nakalmot, maaari lamang po ay pumunta kaagad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center at magpaturok po ng kaukulang doses. So, yan pong doses ng anti-rabies ay magdedepende po sa type ng exposure. Parte ka naging magapahayag ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas kang RHU sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Para sa serbisyo publiko sa Mike Gravito, basta barata, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, anda probinsya kan na Camarines Sur sa liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Anda tinawanin onra o pagbisto kanda Land Transportation Office Regional Office number 5 sa nangyari na kick-off celebration kan pinagaapod na Road Safety Month kanda nagtalikod na daw sarong pasasalamat sa lokal na gobyerno kada probinsya ni na Camarines Sur ada ipinagapaabot kan opisina regional kanda LTO o Land Transportation Office ini sa pinagpapailing na paglapigot kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur tanganing mapagayon asin na mapakaray ana mga tinampo sa lado kan komunidad para man sa mas ligtas asin na matrangkilong pagbiyahe kan mga motorista sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kung sa ina gabus ginigibuanin paagi kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte asin Congressman Migs na magkaiguanin pagsusurumpay asin pagpapaiwas kan mga tinampo sa probinsya kan na Camarines Sur. Ana nasambit ng onra ana itinao sa paagiman ka na plaque of appreciation. Plaque of appreciation is proudly awarded to Provincial Government Unit of Camarines Sur.
and sincere recognition of their unwavering dedication and invaluable support extended to the Land Transportation Office by their commitment as an effective road safety partner has significantly enhanced the safety of our roads and communities. Presented this 10th day of May 2024 during the kick-off celebration of Road Safety Month. Team Katrupa Kasangga Programa held at Proxy by the Oriental Albay, Legazpi City, Albay. Signed Francisco P. Francis Jr., CISO 6 Regional Director kana LTO. Katakod ka na nasambit ng award na naresibikan na gobyerno probinsyal ka na Camarines Sur na itinaukan Regional Office number 5 ka na LTO. Sa nasa resibing nga onra, mas lalo pa na lalapigutan kan gobyerno probinsyal an sa indang trabaho pasiring sa mas progresibong lugar sa laog mismo kanda probinsya kan Camarines Sur, sabi pa yan ni Gobernador Luigi Villafuerte. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal sa pagpasar kanda pinagapod na House Bill 10344 para digdigi na tulong taon na termino kanda mga barangay asin man na iski eleksyon sa laog kanda Bicol asin man sa intirong nasyon imbis na ini Disyembre 2025 inigigibo na sa October 2026. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte, an sa iyang pinagbasihan iyo ang pinagaapod na 1997 Constitution na ang termino kan mga barangay asin iski eleksyon ang tulong taon nakabugtak man ini sa Local Government Code na digdi na dapat tulong taon ang termino kan local official kabali na ang mga barangay asin iski official kung ibubugta ka o ililimit sana sa Disyembre 2025 ang sendang termino ini 2 taon sana kaya malinaw na ini sarong unconstitutional sigun pamanda sa nasambit ng congressman salaan bagay nini ang right of suffrage ang karapatan kanda pagpili o pagbuto da isubot na tatapos sa pagbuto sana. Sa pagbuto, piglalauman na ang pinili kan tao anda ma-perform kan sa indang mga trabaho para magtao need mga programa asin na proyekto sa mga namamanwaan sa sakop nindang komunidad. Uyaan parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Well, nagkaroon ng Supreme Court decision na dapat ang barangay election sa December 2025. Dahil nung pinuspon ng Kongreso ang eleksyon sa barangay, may nag-file sa Supreme Court na mali raw yun. So sabi ng Korte Suprema na sa desisyon dapat ang eleksyon December 2025 dahil na-deny raw ang karapatan ng electorate o mga boboto yung right of suffrage na pagpili na pag ini-extend. Pero nakalagay rin naman po dun sa decision ng Supreme Court, it does not stop Congress, it does not preclude Congress from further amending Republic Act 9164 subject to guidelines. So ano sabihin na sa Korte Suprema? Yung ginawa dati mali, pero yung Kongreso may poder pa rin na ayusin. So, alam naman natin na kung mali talaga yung pag-extend noon, acceptahin na lang natin yan. Pero sinabi naman ng Korte Suprema, pwede naman nating baguhin pa ng Kongreso yan, no?
Anong basihan ko po? Nakalagay po sa 1987 Constitution na ang term ng barangay, mga local official, particularly barangay, ay 3 years. Nakalagay rin sa Local Government Code, 3 years. Pag itutuloy natin ang election na December 2025, magiging 2 years lang po. A little more than 2 years lang ang term nila. Yan ang unconstitutional. Yan ang mali. At yung sinasabing right of suffrage, ng karapatan na pagpili, pagboto, hindi nagtatapos yan sa pagboto. Pag nagboto ka, ibig sabihin, yung binoto mo, inaasahan mo mag-perform, gumawa ng mga programa, serbisyo sa term na 3 years, hindi 2 years. Paano magagampanan ng binoto nila na incumbent barangay official kung 2 years lang? Kaya nangyari ngayon, imbis na mag-perform at trabaho, puro politika na dahil election na next year. Yan po ang naging prinsipyo na nagtulak sa akin na i-file itong panukalang ito. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kanda Second District kanda probinsya kan Camarines Sur sa pagpadrino na palawigon pa nin sarong taon ang termino kan mga barangay official asin SK official asin ang eleksyon gibo na sana sa Oktubre 2026. Unconstitutional kung 2 taon sana ana termino kana mga barangay asin na SK official. Uli ta malinaw na sinasabi kan konstitusyon na dapat 3 taon sigun ki Congressman Elry Villafuerte para sa iya digdi kinakaipuan da subuot patamaon na sana ninda 3 taon ana termino asin dai na magkaigwapan ni na extension kung mairesit ang barangay asin SK election sa October 2026 dai pagbaguhon tanganing ang term of office kan mga bagong barangay asin SK official mapo naman sa bulan ka Nobyembre 2026. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Talagang unconstitutional Sa Constitution at Local Government ko, sinabi 3 years, tapos ikakat natin. Anong karapatan ka ng sino man na i-cut ang term ng officials, di ba? Sabi nga nila, wag mag-extend, di wag rin magputol, di ba? So sa akin, tamain na lang po natin 3 years at wag na lang natin extend moving forward, di ba? Kung ma-reset ang barangay elections ng October 2026, huwag na natin baguhin po yan moving forward. October 2026, para ang term nila mag-start ng November, di ba po? Ganun po yan, di ba? Parang kami, may ang election, although ang term mag-start July 1. Mandated by law in the Constitution. Yan po ang panukala ko na wala na extension. Tamain na lang po yung sinabi ng Supreme Court na mali para moving forward, tama na po yan. Tama, kasi yung Supreme Court decision, napakaganda naman po na dinaira yung right of suffrage. So, tama po yun. At dinagdagan ko lang na dapat habang kinagaranti yung right of suffrage, yung pagpili ng tao na karapatan nila every 3 years, i-guarantee rin ang term ng barangay official na every 3 years rin na yan po ang gusto ma-resolve ng aking panukala. Partiyan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur sa entrevista kan programa nga Radyo Banat ni Benji Rivera. Sa House Bill 10344 ni Congressman Elry Villafuerte, positibo ang suporta kan gabus na mga congressman na kung sain na madagdagan nin sarong taon pa na term of limits ang mga barangay asin man SK official. Imbis na 2 taon sanaan mga niya, ulit na digdi subuot malinaw na sinasabi na digdi day kakayano na kana mga barangay official ang pag-perform sa 2 taon kung anuman ang mga programa asin serbisyo na pinangako kan mga inisa sa indang mga konstituentes. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Talaga, maganda po. Very positive. Buong araw ko kahapon ngayon, interview sa national media. Very positive po ang reaksyon ng mga kasama ko sa Kongreso. Kung titignan mo sa newspapers today at mga radyo, marami nagpapahiwatig ng suporta dahil ang malinaw na sinabi nila, hindi kaya makaperform ang barangay officials in 2 years kung ano man yung programa at serbisyo pinangako nila. So, very positive. Wala pong nisa nagkukontra po sa aking panukala so far sa Kongreso at yung mga officials ng barangay, dami nag-text sa akin, mga federation ng barangay, federation ng SK all over the country, ay sabi nila magpapalabas sila ng mga manifesto of support dito sa panukalang ito. Opo.
Parti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kanda probinsya ng Camarines del Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Tatakod ka na subuot bagong anomalya na nadiskubre dyan sa syudad kan Iriga kan dating administrasyon. Katakod din kan subuot 38 milyones pesos na agricultural supply panda scam na kung saan na-discover ngunyan na nangyari subuot sa past administration kan LGU Iriga. Ipinagpahayag ni Congressman Elry Villapuerte dapat subuot na makasuhan ang mga involtong mga persona ninhuli taan kwarta kan mga parauma asin mga parasira dapat ini ada pinapangatamanan asin na piga iingatan kan mga opisyal kay puan na managot ang si Isayman na mga persona na kung sa inda digdi nagwaldas asin nagbulsa kan sinambit na nga pundo o yan parte kan mga pahayag pa ni Congressman Elry Villapuerte kan Camarines del Sur. Una-una yung pangyayari yan nangyari sa Iriga sa panahon ni dating Mayor Madel ay talaga karumal-dumal na pangyayari yan at hindi dapat patawarin yan. At ako, dapat kasuhan po yan ng either syudad ng Iriga o ng mga farmers group para bilang leksyon sa mga opisyal ng gobyerno na pagpera ng gobyerno, lalong-lalo na sa perang tulong sa mga parauma, parasira, ay dapat pangalagaan yan at makarating sa kanila. Kung wawaldasin nila yan o bubulsahin nila yan, ay dapat managot po sila. No? So, dapat kasuhan po yan. Kung 38 million yan, napakalaking amount, hindi po biro yan. So, dapat ako bilang isang ilihibong opisyal ng gobyerno, dapat itulak ko ang pagpakaso dyan para matakot at hindi na ulitin ng ibang opisyal, lalong-lalo na dun sa mga kasabat niyang supplier, kasabat niyang mga gumawa niya, no? Arti pa yan kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte kanda probinsya kan Camarines del Sur sa programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mga tugang iyanan mga barata alas 7. Sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata, yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis asinman Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po, mapasatuya pulugod ang biyaya, asin ang bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado.